Ganun sir, kabilis yung proseso? Walang Hindi ko alam. Hindi tulad nila. Ayaw kong pakialaman yung proseso nila bilang senador. Kaya tinatanong namin ito at may hinihiling kaming impormasyon ay dahil impeachment court na kami. Pero lahat ng ginawa nila noon, wala naman akong sinabi eh. So, kung paano nila gagawin, kailan nila gagawin, matapos makonvene ang 20th Congress, nasa sa kanila yan. Kaya din hindi ko maset yung susunod na trial date. Dahil, una, hindi pwedeng i-bind nga ng 19th Senate, ang 20th Senate, at hindi ko alam kung kailan sila magsasubmit ng compliance. So, ang nilagay na lang namin na kautusan kahapon, in consultation with the minority leader, who's also a lawyer, na bar top-notcher. Sabi ko, paano gagawin? Anong maganda? Sabi niya, to a date to be set by the presiding officer kasi hindi pa naman talaga namin alam kung anong mangyayari sa 20th Congress. Pero last follow-up lang sir. Yes, ma'am. Sa order niyo sir, parang lumalabas na stand na sir ng impeachment court na talagang since 18 yung bumoto doon na talagang pwedeng tumawid, nire-recognize dapat ng 20th Congress yung impeachment court. Iyon ang posisyon ko, oo. The fact sir na majority na sir yung bumuo, ibig sabihin na stand na sir ng buong court. Ulitin ko, kaya ko lamang magsalita para sa aking sarili at bilang presiding officer. Iyon ang posisyon ko, iyon ang epekto nun sa pananaw ko. At ayon mismo sa ilang mga batikang abogado, kabilang na si, kung hindi ako nagkakamali, Justice at Concom Delegate Ascuna, iyon ang nakikita niyang epekto din nun. Pero ulitin ko, ito ang pananaw namin. Maraming mga papasok pa lamang ng 20th Congress na iba't iba ang pananaw. Papakinggan namin sila pagdating ng resumption ng sesyon sa 20th Congress. So SP, magko-convene lang ang impeachment court. Yung pagko-convene ulit ng impeachment court, magdedepende sa Kamara. Pag nagsumite ng compliance, oo. Maliban na lang, kung sa 20th Congress, mag-convene ang impeachment court, bawiin itong ginawa ng impeachment court na ito, mag-set ng trial date, at gawin ang ibang bagay na gusto nilang gawin. Kaya ginawang presiding officer will set. Kasi kung isa-set lang naman yung date matapos nilang magsumite ng compliance, hindi na kailangan mag-convene at mag-robe. Presiding officer na lang, based on consultation, iset yung date. Kasi wala namang gagawin eh. Wala nang change costume. Di ba? Isa-set na lang dapat ng presiding officer. Yun yung logic sa likod ng ang presiding officer ang magse-set. Na parang i-abogado o gawin kung ano yung gusto ng VP. Babalik ta rin ko. Meron din namang miyembro na ayaw kay Vice President Duterte. Pantay lang naman eh. Meron ding miyembro na gustong-gusto, gigil na gigil dito sa impeachment. Ngayon man o sa darating na Kongreso. Ayon mismo sa mga pahayag nila sa social media accounts nila. Pinili ng nagbalangkas ng saligang batas, na mga politiko, congressman sa Kamara, senador dito, ang magpapasya kaugnay ng impeachment. Bahagi yan ng kinikilala nilang magiging sitwasyon nung ginawa nila yan. Dahil nga, ito'y hindi namang kasong kriminal, kung saan ang dulo ay ikukulong ang nasasakdal. Ito'y desisyong politikal, kaugnay sa pagpapanagot kung mananatili ba o aalisin sa pwesto ang isang mataas na opisyal. Hindi involved dito ang kalayaan ng sinumang opisyal ng pamahalaan. Wala rin kapangyarihan ng impeachment court utusan ang nasasakdal na magbayad, magsole, o magbigay ng anumang halaga. Ang hangganan lamang ng kapangyarihan ng impeachment court, kaya nga siguro binigay sa mga politikal na mga individual, ay pagtatanggal o pag-alis sa pwesto ng ilang mga halal at appointed na opisyal sa konstitusyon na matataas. Sir? Mamayang session po, may pag-uusapan pa bang anything about impeachment? For example, yung expedited calendar ni Senator Tol kasi wala kahapon. Pinag-usapan na yung kahapon. Binanggit ko na rin kanina. Hindi niya na pinursige yon at isinantabi na yon. Dahil, ibabalik ko sa iyo, pipili daw kami ayon sa kanyang motion ng isa o dalawa lamang sa 7. May kapangyarihan ba kaming gawin yon? Nang hindi namin tinatanong yung prosecution?
Wala. Sa palagay ko'y wala. Isang araw lang daw ang presentasyon ng ebidensya. Finish or not finish, pass your paper. May provision ba ang saligang batas na dapat madaliin ang presentasyon ng ebidensya? Finish or not finish nga? Wala rin naman. Pero kahapon isinangtabi na yun. Pero yung mga ganong uri ng kahilingan, malayang pwedeng gawin yun ng sino mang senator judge. Sa dulo, kung ipupursige niya at may nag-o-object, pagbobotohan palagi yun. SP, Hannah po from BNC. Right here, at the back. I'm right here. Ayun. Yeah. Sir, Nakatago ka naman. did you ever talk to PBBM about his interest in scrapping the impeachment trial? To whom? With PBBM, sir. No. Ang napanood ko lamang ay yung sinabi niya sa kanyang interview kahapon. Kaugnay sa gagalangin daw niya kung ano man ang desisyon ng Senado bilang impeachment court. Kaugnay sa issue, yun yata ang tanong sa kanya kung tatawid ito sa 20th Congress o hindi. Sinabi ko na sa impeachment court at sa Senado ang aking pananaw kaugnay dyan. Yes, na yan and- ay tatawid. Yes, and you share the same sentiment na tatawid sa 20th Congress. Tama po, sir. Depends on how you put it. I share his or he shares mine. Okay. Kasi Sir, parang nauna yata ako nagsalita kaugnay niyan. okay. Sir, there's a political source that said you have a private conversation with PBBM saying he expressed his concerns about the political effects of the impeachment trial. Ang usapin namin ni PBBM kaugnay sa trabaho ko ay patungkol lamang sa mga hinahabol naming priority measures na binanggit ko nung nag-session uli kami nung June 2. At yun nga yung naging dahilan, di ba? Inamin ko naman yun, nag-usap, nagkita, at pinag-usapan yung mga panukalang batas para mahabol bago mag-adjourn ng session. Nandyan na rin naman tayo sa paksang yan. Sana isingit nyo na rin. Lahat yon na binanggit ko ay nahabol namin at ang iniintay na lamang namin ay ang mga sumusunod. Ang postponement ng barangay SK elections na nasa BICAM ngayon, yung nuclear bill na nasa BICAM din ngayon, yung judicial fiscal autonomy bill na nasa BICAM din ngayon at sana mahabol ang ratification mamaya, at panghuli, ang right of way na nasa BICAM din ngayon. So would you say, sir, you're not receiving any guidance as to how the impeachment is being handled? Because, of course, from what we can recall, it was his son who first signed the impeachment complaint from the House to the Senate. Walang change of mind mula sa Malacanang tungkol dito? Hindi ko alam dahil hindi naman ako ang tagapagsalita ng Malacanang para alamin kung nagbago nga ba yun o hindi. So, Ang napanood nila, pinili ng nagbalangkas ng saligang batas, ng mga politiko, congressman sa Kamara, senador dito, ang magpapasya kaugnay ng impeachment. Bahagi yan ng kinikilala nilang magiging sitwasyon nung ginawa nila yan. Dahil nga, ito'y hindi namang kasong kriminal, kung saan ang dulo ay ikukulong ang nasasakdal. Ito'y desisyong politikal, kaugnay sa pagpapanagot kung mananatili ba o aalisin sa pwesto ang isang mataas na opisyal. Hindi involved dito, ang kalayaan ng sinumang opisyal ng pamahalaan. Wala rin kapangyarihan ng impeachment court utusan na nasasakdal na magbayad, magsole, o magbigay ng anumang halaga. Ang hangganan lamang ng kapangyarihan ng impeachment court, kaya nga siguro binigay sa mga politikal na mga individual, ay pagtatanggal o pag-alis sa pwesto ng ilang mga halal at appointed na opisyal sa konstitusyon na matataas. Sir? Yung mamayang session po, yung mamayang session po, may pag-uusapan pa bang anything about impeachment? For example, yung expedited calendar ni Senator Tol kasi wala kahapon. Pinag-usapan na yung kahapon. Binanggit ko na rin kanina. Hindi niya na pinursige yon at isinantabi na yon. Dahil, ibabalik ko sa iyo, pipili daw kami ayon sa kanyang moson ng isa o dalawa lamang sa 7. May kapangyarihan ba kaming gawin yon? Nang hindi namin tinatanong yung prosecution? Wala. Sa palagay ko'y wala. Isang araw lang daw ang presentasyon ng ebidensya. Finish or not finish, pass your paper.
may provision ba ang saligang batas na dapat madaliin ang presentasyon ng ebidensya, finish or not finish nga? Wala rin naman. Pero kahapon isinangtabi na yun. Pero yung mga ganong uri ng kahilingan, malayang pwedeng gawin yun ng sino mang senator judge. Sa dulo, kung ipupursige niya at may nag-o-object, pagbobotohan palagi yun. SP, Hannah po from BNC. Right here, at the back. I'm right here. Ayun. Yeah. Nakatalo Sir, ka naman. did you ever talk to PBBM about his interest in scrapping the impeachment trial? To whom? With PBBM, sir. No. Ang napanood ko lamang ay yung sinabi niya sa kanyang interview kahapon. Kaugnay sa... Serve na ba at tinanggap na yung office ni VP Sara yung... Alam ko, inutusan ko na ang Sergeant at Arms na i-serve personally yung dalawang order na yan kay Vice President Sara bilang nasasakdal at sa House Prosecutors bilang prosecutors. At gayon din, sa Kamara para pagbigay alam sa kanila na wala nang mangyayaring presentasyon mamayang hapon. We sent an advanced email copy last night, a little past midnight. But it'll be served personally on them this morning. Sir, so paano mamaya? Puro Senate adjournment, graduation na lang mamaya? Mamaya, valedictory ng mga miyembro. Dapat nga, kahapon yon dahil ngayon dapat yung impeachment, hindi ba? Kaya in-schedule ko kahapon, nasa agenda yon. At saka yung mga bicameral conference committee reports na sana makahabol pa. As they come, we will ratify them in between the valedictory speeches of the graduating and finishing senators. Sir, may pataasa ba yung wage hike? Ano mag-aasap kayo? Kahapon, ang sinabi ko sa kanila, sa ilang miyembro ng Kamara, nagbuo kami ng BICAM. Sabi nila, gusto ro nilang i-adapt yung Senate version. Sabi ko, i-adapt nyo, thank you. At wala kaming interest, sabi namin, na i-adapt yung sa inyo dahil wala kaming nakitang study man lamang doon sa pinasa nilang 200. At sinabi ko rin sa kanila kahapon, talaga bang ganito na ang gagawin ninyo? Yung impeachment, pinadala nyo, huling araw na lang ng sesyon namin. Ito, ganun din, huling mga araw ng sesyon namin. Tapos, ayan na naman kayo, mamadaliin nyo na naman kami, na parang kami ang may kasalanan. Pinasa namin tong wage hike na 100 pesos, January o February 2024. Mahigit isang taon nilang inupuan ito. Tapos bigla ngayon sila yung gigil na gigil at nagmamadali. May proseso kung talagang gusto nilang i-adapt yung bersyon ng Senado. Simpleng motion yan sa plenaryo ng Kamara. At hindi na kailangan ng BICAM. Ang problema ng mga miyembro ng BICAM, pati ako personally, hindi ko alam kung saan nila hinugot ito. At at sa parte ng Senado, ni walang pagdinig na ginawa kaugnay sa ganito kataas na halaga. So, sir, walang nangyayaring BICAM? You refused na mag-BICAM, sir? It's not that I refuse. They sent it to us yesterday. Nag-form kami ng BICAM kagabi dahil may impeachment kami. Buong umaga ngayon hanggang hapon mamaya ay may CA kami. May humigit kumulang 100 pa yata at 20 opisyal na nominado at appointed ang kailangan namin i-confirm. Paumanhin sa Kamara pero mahigit 300 sila. Kami 23 na ginagawa ang parehong trabahong ginagawa nila. So hanggat maaari sana, mas bigyan nila kami ng mahabang panahon dahil sila'y mas marami naman na nagtatrabaho sa parehong proseso ng legislasyon.